Thank you, Jesus. Yes, shout out to God with a voice of triumph. Hallelujah. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ready na ako makinig. Ready na ako tumanggap, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw may nasa unahan, gitna at likod. Praise you the Lord. Handa mo ang puso mong tumanggap dahil kung hindi ka na tumatanggap, hindi ka katanggap-tanggap. Come on. Hindi sa akin ang palakpak, hindi sa akin ang sigaw, kay Kristo. And I'm back as your pastor. Purihin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Panginoon. And let us respond na parang buhay. You may shout amen. You may shout hallelujah. You may shout praise the Lord. Woo! I don't care what people say. I don't care ano man ang isipin. I will praise the Lord. I will position my heart. I will position myself in the Word of God. Woo! Come on, church. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabihin natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe, mga kapatid. Led to repentance. Sa Tagalog, para mas maintindihan at mas maidiin, mga kapatid. Sabi mo sa kanya, kapatid, inaakay ka ng Diyos sa pagsisisi. Hallelujah. Sabi mo sa kanya, pagsisihan mo yan. Baka magsisi ka sa huli dyan. Hallelujah. Ano mang bagay ang papangusapan sa iyo ng Panginoon na ibigay sa Kanya, talikuran mo. Hallelujah. Let it be. Let it be. Sa akin lamang ang pangaral sa Diyos sa pangusap, mga kapatid. At ano man ang sabihin ng Panginoon, hallelujah, ibigay mo ang puso mo sa Panginoon, ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, at sabihin mo sa Kanya, nandito ako, handang magsisi, nandito ako, handang magpaturo, nandito ako, handang tumanggap. Alisin mo yung puso, bato. Sabihin mo, Lord, ipahayag mo sa akin ang aking pagkakamali, pagkakasala, upang sa kong talikuran. Hallelujah! Hindi siya mapagpaliban. Alam niya ang ginagawa niya. Babalik siya. Babalik siya. Kundi nagbibigay ng pagpapahinuhod, nagbibigay ng pag-ibig, nagbibigay ng pagkakataon, nagbibigay ng pag-asa para magsisi tayo lahat. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Lord, Maranatha. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kung nararamdaman mo ang daloy, malaya kang purihin ang Panginoon. Malaya kang sambahin ng Diyos. Kung nakikita mo ang pagtutuwid ng Panginoon, malaya mo siyang pasalamatan mamaya. Hanggang mamaya. Church, hindi lang gusto ng Panginoon tayo po'y maiyak. Ang daming umiiyak.
Ang gusto ng Diyos, habang umiiyak ka, pagkatapos niyan, tumalikod ka. Pagkatapos niyan, iwan mo. Pagkatapos niyan, pakinggan mo yung tinig ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Kada mo kung daya, sanaya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let be your hope in God and in your hope of life. Open na mo kami. Hallelujah, hallelujah. Nararamdaman ko patuloy na mangungusap ang Panginoon, nangungusap ang Diyos. Hallelujah. Let us receive it, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Led to repentance. Makaupo kayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Bilang Kristiyano, isa sa mabigat na bagay, mga kapatid, ang magsisi. Isang mahirap na gawin nung tayo tumanggap sa Panginoong Yesus, nung malaman natin ang Ebanghelyo, nung marinig natin na si Kristo ang kapatawaran sa ating kasalanan, at siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Nahirapan tayong gawin ang bagay na ginagawa at gusto ng Diyos sa buhay natin. Ang tayo ay magsisi, mga kapatid. And amin natin tayong lahat, mga kapatid, na mula sa umpisa, marami sa atin ang nabigatan. Marami sa atin ang nahirapan. Ngunit ngayon, alam ko, nalalaman mo, na tayong may access dito, mga kapatid, ay merong benepisyo. Merong magandang bagay, merong magandang naidudulot sa buhay ng tao ang nagsisisi sa kanyang kasalanan. Na ang ating katwiran at ang ating doktrina sa bagay po na ayon sa Biblia, mga kapatid, na ang pagsisisi ay isang pagtalikod natin sa maling bagay. Isang pag-iwas natin sa maling gawain, mga kapatid. Sa maling prinsipyo, sa maling paniniwala, sa sinasabi, mga kapatid, na nalalihis sa katotohanan na sinasabi ng salita ng atin pong Panginoon, mga kapatid. At alam kong tayong lahat ay magsasabing tayo ay makasalanan at tayo ay nagkasala, mga kapatid. Mahirap magsisi kung hindi mo inaaming ikay nagkasala o ikaw ay makasalanan. For all have sinned and fall short in the glory of God. Lahat tayo nagkasala, lahat tayo nahiwalay sa Panginoon, mga kapatid. At wala nakaabot sa atin isa man sa Diyos. Pero salamat sa pagkakatawang tao ni Kristo Jesus, mga kapatid. Tayo ay tinubos sa ating kasalanan at tayo ay naging kabahagi sa kaniyang kaluwalhatian, mga kapatid. Ang sabi ng John chapter 1, verse 4, mga kapatid. John chapter 1, verse 14. Hallelujah. May sinasabi dito si Apostol Juan, mga kapatid. At ang salita o ang berbo ay naging tao, nagkatawang tao, tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, ng puspos ng biyaya at katotohanan. Si Kristo Jesus na siyang tunay na Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga naniniwala tayo na bagamat hindi natin nakita si Jesus ng personal, naniniwala tayo siya ay Diyos at siya ay nabuhay na muli sa mga patay dahil sa kanyang kaluwalhatian, dahil sa kanyang kapangyarihan na atin pong nakita, na atin pong nasaksihan, mga kapatid. Hallelujah. At ang pagsisisi ay siyang naging pangunahin na ating ginawa, na ating pong dinesisyonan upang tayo lumakad sa kalooban ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ang ganda at ang linaw ng mensahe sa atin, mga kapatid, nung nangaral si Apostol Pedro, ano ang gagawin namin upang kami ay maligtas? Yamang pa lang si Jesus na siyang nagkatawang tao at siyang pumarito sa atin ay siyang tagapagligtas natin. Sabi ni Pedro, mga kapatid, magsisi. Ganon kahalaga ang pagsisisi. Hindi ito hinuhuli, ito'y inuuna. Hindi ito binabaliwala, ito'y mahalaga. Amen? At kung tayo bilang Kristiyano tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid, may mga times sa buhay natin, tayo po'y bumabagsak, tayo nanghihina, at tayo ay nalulugmok, nasasadlak sa maling kasalanan, sa maling gawain, mga kapatid. May time na binibigay sa atin ang Panginoon na tayo po ay mag-repent. To be exact, hindi nawawala agad ang Espiritu ng Diyos
Every time nagkakasala tayo, ang tawag ng Bible dyan, kaya ang sabi ng Ephesians chapter 4, huwag mong pighatiin, huwag mong palungkutin, sapagkat kung may unrepentant heart ang isang tao, kung hindi talaga siya nagsisisi, kung hindi talaga siya matatalikod, kagaya ni King Saul, mga kapatid, aalis ang presensya ng Diyos. Mawawala tayo sa connection sa ating Panginoon. Walang guidance sa ating ang Panginoon. That's why, napakahalaga ng pagsisisi. Hindi to article ng FCJC, hindi to article ng pagiging Pentecostal. Ang pagsisisi ay una nang isinabi ng Panginoon. Luke chapter 13, mali ba magsipagsisi kayo, kagaya nila, mamamatay kayo. Ipinangaral ni Jesus ang pagsisisi ng kasalanan. Ipinangaral ni Pedro na alagad ni Jesus ang pagsisisi ng kasalanan. Hallelujah! Kaya tayo tumanggap sa ating Panginoon. Tayo naniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Ay nagsisi ng ating kasalanan. Amen? At hinihingi ng Diyos na patuloy na magsisi. Hindi lang magsisimba, magsisisi tayo. Tatalikod tayo, mga kapatid. Sapagkat hindi sa lahat ng panahon ng ating buhay, tama ang ating ginagawa, tama ang ating nilalakaran, mga kapatid. Proverbs chapter 12, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo nun, kapahamakan. That's why napakahalaga yung people, nakikinig tayo sa preaching ng salita ng ating Panginoon. That's why mga young people, mahalaga na nakikinig tayo sa turo at aral ng ating mga magulang, galing sa salita ng ating Panginoon. Ang bawal ay bawal, ang masama ay masama, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kung hindi ka makikinig, kung hindi mo papakinggan yung saway, mapapahama ka. At kung hindi ka magsisisi, talagang ikaw ay magsisisi. Amen? Amen? Sa church na ito, mga kapatid, ayon sa pag-aaralan sa ating Panginoon, binibigyan natin ng halaga, binibigyan natin ng bigat, ang pagsisisi ng kasalanan. Hindi pa pwede nagkakais tayo, pero walang pagsisisi. Hindi pa pwede tumutugtog tayo, pero walang pagsisisi. Hindi pwede nagpapagamit tayo sa gawa ng Diyos, na walang pagsisisi. Hindi pwede umaten tayo sa kagwain ng Panginoon. Hindi pwede tawagin mo Kristiyano sa sarili mo kung wala ang pagsisisi. Kaakibat ang pagiging Kristiyano. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, sino mang ibig sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang sarili. Kakalimutan mo. Meron kang iiwan, meron kang kakalimutan. Kahit okay sa paningin mo, pag sinabing hindi, hindi. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi nararapat, hindi dapat. Huwag mong ipilit kung hindi naman dapat. Bakit? Mapapahama ka. At ang pagsisisi, yes, unang ginagawa, pero pag hindi ka nagsisi, sa huli ang bagsak yan. Ang pagsisisi, pangunahing ginagawa yan. Pero pag hindi ka nagsisi, ang pagsisisi wala sa unahan, lagi nasa likod. Gets nyo ba? Pababawi natin, mga kapatid. Kung hindi ka tatalikod sa kasalanan, kung hindi ka tatalikod sa kasamaan, kung hindi ka makikinig sa mga payo sa salita ng ating Panginoon, ang sinasabi sa iyo, magsisi ka, tumalikod ka. Pero kung hindi ka tumalikod, hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka sumunod sa dapat mong pakinggan, yung pagsisisi, wala yan sa unahan. Nasa huli yan. Mamamalayan mo na lang, nakalubog na pala ako. Mamamalayan mo na lang, hallelujah, wala ka na sa presensya ng Diyos. Mamamalayan mo na lang, wala ka ng koneksyon. Hindi dahil pumalis ang Diyos, kundi dahil ikaw ay hindi tumalikod. Ipinapangaral din sa Diyos ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Pero wag niyong kalilimutan, ipinahangaral din ni Kristo ang pagsisisi. At yan ang kabuuan ng ebanghelyo niya, ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. People must be repent, be baptized in Jesus' name, and receive the Holy Ghost. Kailangan tao magsisi, magpabautismo sa tubig, at tanggapin ang Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? If any man wants to follow me, let him deny himself, sabi ng ating Panginoon. Hallelujah.
And church, kumakatok ang Diyos sa buhay natin. Every time may pagkakasala tayo nagagawa, every time may pagkakamali tayo, kumakatok ang Panginoon sa atin. Anak, pakinggan mo ako. Anak, bumalik ka. Anak, inaalalayan kita. Anak, sinasaklolohan kita. Kung nahihirapan ka mang sumuko, nahihirapan mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, nahihirapan mong ibigay yung maling bagay, maling katwiran na yun sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng Diyos. Amen? At bawat isa sa atin ay dapat magsikap. Na namang bagay ang nais ng Diyos sa ating talikuran natin, mga kapatid. Sapagkat sabi nga ng Biblia, upang maiharap ang iglesia na walang dungis. Ang nakakatakot sa atin, mga kapatid, alam na natin yung katuroan, pero kung hindi natin ito gagawin, mapapahamak tayo at mananagot tayo sa Diyos. Kaya nga mas mabuti pang wala tayong narinig na aral, kasi sa nakarinig tayo ng aral, mahihirapan tayo, mga kapatid, sa dulo. And mananagot tayo sa atin pong Panginoon. Pero binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, every gising is blessing, upang tayo ay tumalikod sa maling bagay. Amen? Pastor, okay lang naman siguro kahit hindi ako dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagsisimba naman ako sa bahay. No, mali yan. Pagsisihan mo yan sa ating Panginoon. Pastor, okay lang naman, di ako magbigay ng tithes ko ngayong linggo, next week na lang. No, kung may kinita ka, ibalik mo sa Diyos ang ikasampung bahagi at pagsisihan mo ang bagay na yan. Pastor, okay lang naman katinda akong paggamit sa Panginoon, nagsisimba naman ako. No, kailangan mong lumago. John chapter 13, binigyan ka ng Diyos ng bunga at inaasahan ng Diyos na ikaw ay magbunga dahil pinili ka ng ating pong Panginoon. Kaya nga lahat ng mali mong katwiran, kapag ito nabasa mo, ipapahiya ka ng Panginoon, ibabagsak ka ng Diyos, ipapahiya ka ng Panginoon, at kung hindi mo ito babasahin, hindi mo ito tatangayin, hindi mo ito tataglayin sa iyong buhay, mga kapatid, talaga magsisisi ka. Amen? Kaya napakalaga, mga kapatid, makinig po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang banal na Santong Espiritu na siyang nag-uudyok sa atin upang magsisi, tumalikod sa atin pong kasalanan, mga kapatid. Hindi concerned dito, mga kapatid, kung nangungusap ba ang Diyos. Nangungusap ang Diyos. Gumagamit ang Panginoon ng mga paraan upang ikaw ikausapin. Nandito ako bilang pastor, pwedeng gamitin ng Diyos para sa iyo. Nariyan ang mga leader mo para gamitin ng Diyos para ikaw ay pangusapan. Nariyan ang salita ng Diyos na binigay sa iyo, na dinadala mo, ginagamit mo. Pero ang concern, handa ka bang makinig kapag sinabi namin? Handa ka bang maniwala pag tinuro namin? Handa ka bang tanggapin kapag sinabi ko? Galing sa salita ng Diyos. Ang problema sa atin, minsan namimili tayo ng magsasabi sa atin. Pero wag. Dito ka nilagay. Dito ka makinig. Dito ka uminom. Dito ka kumain. Dito ka tinawag ng Diyos. Pwede kang kumain sa labas, pero hindi lahat ng pagkain mo sustansya at makakatulong sa'yo. At hindi mo sigurado yung pagkain kung paano niluto. Amen? Baka minekos-mekos lang yan. Amen? Pero doon ka sa pagkain na kung saan inihahain sa'yo na masarap ang pagkakaluto. Di ba pag kilala natin kapag meron tayong paboritong magluluto, hanggat maaari hindi tayo kakain, gusto natin yung luto niya lang. Dapat ganun din tayo bilang Kristiyano. Kung ano yung niluluto, kung ano yung inihahain, kain. Hindi ka dapat pumili. Amen? Mga magulang na nagagalit sa mga anak, pumili ka ng pagkain. Hindi mo pinagtrabahuhan yan. Hindi ka nga marunong pasalamat, nagrereklamo ka pa. Kasi para sa atin, bilang mga magulang, gusto natin, ano ihain sa iyo? Hanggat pagkain, kainin mo. Amen? Mga magulang nagagalit kapag yung anak nila kumakain sa ibang bahay. Kasi ayaw natin, bakit dito ka nakatira, bakit doon ka kumakain sa kabilang bahay? Ang tawag sa amin ng nanay namin dati, timawa ka ba? Patay gutom ka ba? Parang ganon. Pero ang term na ginagamit niya is Katagalugan, timawa ba kayo? Para sa ibang bahay pagkakain. May pagkain sa bahay, pwede kayo mga lampag dyan kahit anong oras. Di ba? Bakit ang katwira ng magulang, naibahay ka, doon ka kumain? Maliban kung inaya ka.
Amen? Maliban kung nasa ibang lugar ka, inaya ka, tanggapin mo. Pero kung may bahay ka naman, doon ka kumain. Kasi magagalit yung magulang mo. Nagluluto siya sa'yo, naghahanda siya sa'yo, tapos ayaw mong kumain. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo yung pagkain dito. Kung hindi ka lumusog, kung hindi ka nabusog sa pagkain sa lugar na ito, wala akong habol na sabihin to. Come on. Kung hindi ko nakitang lumusog ka, kung hindi ko nakitang may nagbago sa'yo, kung hindi ko nakita laging mataba ka, hindi ko sasabihin to. Pero nakita ko, binago ka ng Diyos, ginamit ka ng Panginoon, inalalaya ka ng Panginoon, dinala ka sa mabuti. Come on. Dinala ka sa mabuti, napabuti ka. Nabusog ka nung kinain mo, nagkaroon ng sustansya ang katawan mo nung kinain mo. Kaya meron tayong lakas sa loob na sabihin ito sa iyo. Kasi kung walang ebidensya, hindi ko nasasabihin ito. Amen? Pero lamang nakita po ninyo ang magandang dulot. Parang ampalaya lang yan. Mapait, hindi mo type, pero kailangan ng katawan mo. Kailangan mo ng vitamina, kailangan mo ng sustansya para hindi ka manatiling bonsai. Kundi manatili ka, mga kapatid, hallelujah, malusog sa pananampalataya sa ating Panginoon. Willing ka bang tanggapin yung audio? Nagpipray tayo, Lord, mangusap ka sa akin. Nung nangusap ka, sinasabi mo, Lord, hindi man ata yun. Madalas sa church, nangungusap talaga ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Ginagamit ang mga pagtuturo sa cottage prayer ng iba't ibang mga manggagawa, maging pangaral sa iglesyang ito, na I believe, nag-uusap ang Diyos. Mayroon ka lang talagang pinipiling pakinggan. Meron ka lang kasing gusto talagang sundan at pakinggan. Doon na kay Pastor Stephen, mas magaling magturo yun. Mas magaling, mas matalino yun. Hallelujah. Doon na lang ako kay Pastor David Hernandez. Matalino at gwapo yun. May anointing yun. Pero Trinitarian. Minsan wala tayong believe sa mga Pentecostal pastor natin. As sa mismong pastor natin, to God be the glory. Kasi meron tayong gustong paboran. Mag-ingat ka. Sabi ng Bible, darating ang araw. Ibabaling nila ang kanilang pakinig sa mga aral ng demonyo. At hindi na tatanggapin ang salita ng katotohanan. Hallelujah. Kaya kailangan mong pag-ingatan, kailangan mo itong marinig, kapatid, kasi nasa huling araw na tayo. Nangyayari na yan. Gusto lang tao yung pakakabuti para sa kanya, yung blessing lang, pastor. Blessing pa more. Hallelujah. Grace ang biyaya ng Diyos. Kaya lang, gusto ko marinig palagi, pastor. Pero no! Kulang yan. Kasama yan, pero kulang yan kung yan lang ang pakikinggan mo. Kailangan mo marinig ang pagbabalik ni Kristo, ang paghahatol na gagawin ni Kristo, ang paghuhukom na gagawin ni Kristo. Dapat mong malaman na yung panahon natin ngayon ay delikado. Amen. Kailangan mo marinig yun. Kapatid, palakpakin ng Panginoon. Sabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3, sabi ng hula ni Isaiah sa kanya, saang tinig ng sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Amen? At tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sinasabi ni John sa kanyang mga kababayan, hallelujah, kaya nga sabi ng Matthew chapter 3 verse 2, mangagsisi kayo. Tingnan nyo. Darating na ang kaharian ng Diyos. Pinapaunawa niya sa kanyang mga kababayan, mga kapatid, darating yung Mesiyas, darating yung tagapagligtas, darating ang Kristo na papalito sa atin upang tayo iligtas. Hallelujah! Ihanda nyo ang daraanan niya. Ihanda nyo, ibig sabihin, ihanda nyo ang inyong mga puso, ihanda ninyo ang inyong mga buhay. Paparito ang Diyos, magliligtas ang Panginoon, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kagalakan, magbibigay ng solusyon sa problema. But you must repent. Ang mensahe niya hindi nagbago, pero kayo ay magsisi. Hallelujah.
Church, may gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Sa mga naniniwala, let us say amen. May gagawin ang Diyos sa buhay natin. May pagkilos na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Mamamagitan ng Diyos sa buhay natin. Come on. Magmimilagro ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Maghihimala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Ikilos ang Diyos sa imposibleng bagay, mga kapatid. Gagawa ng daan ng Diyos kahit wala ng paraan. But you must repent. Kailangan may pagsisisi. Kasi hindi makakakilos ang Diyos kung meron nakikitang hindi maayos. Ganun kahalaga. Kaya hindi natin hinahabol sa Diyos na ito, yumaman lang tayo. Hindi natin hinahabol sa Diyos na ito, mga kapatid, na maging maganda lang ang kita nyo. Hindi lang habol namin yun. Kasama sa buhay ang pagpalain ka ng Diyos financially, yes. Pero dapat mo ring maintindihan, ang buhay mo ay hindi umiikot dito. Ang pera ay hindi Diyos. Ang trabaho ay hindi mo Diyos. Ang talento ay hindi mo Diyos. Ang tao ay hindi mo Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Kaya nga may tunay na Diyos. Maraming peking Diyos. Maraming Diyos. Pero isa lamang ang tunay na Diyos. Ang sabi ni Moises, Panginoon sa Exodus chapter 3, ano yung pangalan mo? At sasabihin ko sa kanila, sabihin mo sa kanila, ako, yaong, ako nga, I am that I am. Ang ibig sabihin na ako, yaong, ako nga, pagpapakilala ng Diyos sa aking bahay na ililigtas ko. Ako nga iyaong magliligtas sa inyo. Ako nga iyaong magbibigay ng kapanatagan sa inyo. Diba ang Egyptian ay bihag? Ang mga Israelite ay bihag ng Egyptian. May ibang Diyos na pinapakilala sa kanila. Nung nagtanong si Moises, ano yung pangalan mo? At aking sasabihin sa bayan, sabihin mo sinugo ka ng ako iyaong. Hawa. Walang ibang magpapalaya sa iyo, ang Panginoon lang. Walang ibang magpapasaya sa iyo, ang Panginoon lang. Walang ibang magbibigay ng kagalakan sa iyo, ang Panginoon lang. Walang magbibigay ng tagumpay sa iyo, ang Panginoon lang. Siya yaong siya nga. Ako yaong ako nga, sabi ng ating Panginoon. Walang ibang mag-iingat ng puso mo, ang Diyos lang. Amen? Walang ibang magbibigay ng satisfaction sa iyo, Diyos lang. Ewan ko ba, ang tigas ng ulo nyo? Ang tigas ng ulo nyo, mga kabataan. Sabi na, hindi na kayo natututo. Kurutin ko kayo eh. Sabi na nga, hindi tao magbibigay ng satisfaction. Nababaliw pa rin kayo sa tao. So, nagsasaway na yung leader, sabi nyo, mas magaling kami sa iyo. Alam namin, ginagawa namin. Eh kung alam mo ginagawa mo, bakit hindi mo gawin? Alam mo pala. Kung alam mo, dapat gawin mo. Eh yaman sinabi sa iyo, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung tama. Amen. Mga nanay, tatay, minsan mamasamay natin yung panghaharan. Pero ang totoo, mga kapatid, itinatama tayo. Kasi alam natin, mali tayo. Maiintindihan lang ng tao kung siya magbabasa ng Biblia na ang Biblia ay tinutuwid siya. Amen. Na yung pangangaral ng salita ng Panginoon na andyan din. Binibigyan lang ng Diyos ng rema o sarap. Ng kakaibang timpla para mas maintindihan natin. Amen? Amen, church? Amen, mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga nung nangaral si John, ang sabi ng Biblia, dumating yung mga Pariseo at Saduceo. Amen? Anong sabi ni John? Lahi ng mga ulupong. Mga maggal. Hindi lang. Sabi niya, lahi ng mga ulupong. Akala niyo ba'y matatakasan niyo ang parusang gagawin sa inyo ng Diyos? I believe narinig nila yung pagsisising sinabi ni Juan. Nandun siya at that time sa ilog ng Jordan. Ipinapakilala si Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Be with me. Hallelujah. Nandun sila nung panahon yun. Naririnig nila. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian. Eh dahil narinig nila, gusto rin nila. Pero nakita ni Juan, ipokrito yan. Kung gusto nyo magsisi, talikuran nyo muna. Kung gusto nyo talaga magsisi, bitawan nyo. Amen? Kung gusto nyo talaga magsisi, iwan nyo. Kaya sabi niya, mapagkunwari kayo, lahi ng mga ulupong. Akala nila, mga kapatid, mapipikit nila yung tao
Pero hindi nila alam, anointed ng Diyos yung tao. Pwede nyo dayain yung tao. Pwede nyo dayain ang magulang nyo. Pero hindi nyo madadaya ang Espiritu Santo ng Panginoon. Pwede yung pigay ng paglilingkod nyo sa tao. Pwede yung pigay ng paglilingkod nyo sa gitna ng tao. Pero hindi nyo mapipigay ang Espiritu Santo. You must repent. We must repent. Tayo lahi ni Abraham, hindi tayo lahi ng ulupong. Tayo lahi ng Diyos. Tayo bahay ng Panginoon, hindi tayo ng mga hayop o animal. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, kailangan sa pagsisisi buo ang puso. Handa mong talikuran. Amen? Handa rin talikuran. Huwag mo na sabihin sorry. Magdesisyon ka. Talikuran mo talaga. Sabi ko one time sa ating young people, gusto mo magdesisyon, gusto mo makalaya, bitawat mo. Kung ako sa buhay ko, wala akong binitawan, hindi ako magiging ganito. Hindi man madali ang magsisi, hindi man madali ang tumalikod sa kasalanan, pero may presyo, may benepisyo sa pagtatalikod sa kasalanan. Church, tinatawag tayo ng Panginoon sa isang mataas na pagtawag. Nangangailangan ang Diyos ng mga manggagawa ngayon. Sa iglesia ito, sabi ng Panginoon, marami ang aanihin. Kakaunti ang manggagawa. Amen? Kakaunti ang manggagawa. Pero ang daming manggagawa sa Diyos natin ito, mga bibiyahe ng Panginoon. Pakinggan natin siya, sabi ng Panginoon. Pero kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, kailangan mo munang magsakripisyo. Kailangan mong pagsisisi. Dahil hindi marapat ang sariling ito na manangan, mga kapatid, sa kabanalan ng Diyos. Ministry ng Panginoon, isang banal na ministeryo. Isang mabigat na tungkulin at pagkatawag. Kailangan dito daily yung pagsuko. Kailangan yung daily surrender. Hallelujah. Kailangan bukas yung puso mo, Lord. Kung may mali ako, ituro mo sa akin sa kong talikuran. Kung may masama sa akin, sa mong ituro. Dapat kong talikuran. Dapat kong alisin sa buhay ko, Panginoon. Hindi nagtatapos ang pagsisisi ng time lang na dapat ka mabautismuhan. Hindi. Araw-araw dapat ipagsisisi. Araw-araw dapat ipagsuko. Araw-araw dapat ipagtalikod. Ano sabi ng Biblia, unang Pedro chapter 1, verse 15? Magpakabanal kayo sa lahat ng uri ng inyong pamumuhay sapagkat ako ay banal, sabi ng Panginoon. Amen? Hebrews chapter 12, verse 2, huwag kayong makitulad, makiayon sa takbuhan sa libutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Sobrang mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga mapagpahinuhod siya. Mapagpasensya siya. Mahabagin siya. Na hindi niya ibig na tayo ay mapahamak. Kundi tayo ay magsisi. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Ganun kahalaga sa Diyos ang pagsisisi. Kaya nga hindi tayo naglalaro dito. Hindi tayo nagbibiro sa paglilingkod. Buhay at kaluluwa natin ang nakasalalay dito. At may demonyo sa panahon natin ito, mga kapatid, na talagang iinisin tayo. Aalokin tayo ng mga maling bagay. Ipifeed sa utak natin, normal lang yan, ginagawa naman ng iba yan. Normal lang yan. Okay naman yan kasi pasado naman na yan sa iba. Pero wag tayong padaya. Ano mang itanim ng tao, siya niyang aanihin, sabi ng Biblia. Pag nalog mo ka sa kasalanan, pag nalog mo ka sa maling bagay, tayo ang magiging kawawa. And church, kaya nga napakahalaga ng preaching ng salita ng Panginoon. Napakahalaga rin, hindi tayo selective bilang preacher. Hindi tayo selective sa itinuturo natin. Kundi kung ano ibigay ng Diyos, ano yung remang
paunawa ng Panginoon, siya nating ipangaral. Siya namin dapat isabihin sa inyo, mga kapatid. Sapagkat hindi ito pangusap, mga kapatid, ng miyembro sa miyembro para paluguran. Hindi po. Ito pangusap ng pagiging disipulo. Kaya nga sa 12, merong Judas. Hindi nakatiis, lumantad. Amen? Hindi porket kasama ng Diyos, tunay ng anak ng Diyos. Kaya pakaingatan natin mabuti, hindi porket nagsisimba tayo, magiging kampanya tayo. Kailangan ipalagi ang pagsisisi. Kailangan ipalagi ang pagtalikod sa kasalanan. Lord, nandito ako, Panginoon, yung buhay ko, ibinababa ko sa iyo, Panginoon. Mangusap ka sa akin, Panginoong Jesus. Patuloy kang magbigay ng correction sa buhay ko, Panginoon. Lord, gamitin mo yung aming pastor, gamitin mo yung aming leaders, gamitin mo yung aming mga elders, Panginoon. Ipahayag mo sa amin kung ano yung mali sa amin, Panginoon. Ituro mo sa amin. At kapag tinuro talaga sa iyo, talagang tanggapin mo. Amen? Tanggapin mo. Nag-pray ka tapos nung minangusap, minasama mo. Eh di pinag-pray mo yan. Pinag-pray mo, magkaroon ka ng magandang gawain. Makadalo ka sa isang matagumpay, magandang gawain. Pinag-pray mo sa Panginoon, Lord, magkaroon ako ng pastor. Nang binigyan ka ng pastor, pinasama mo. Mamasamain mo. Eh nabubuhay ka sa biyaya ng Diyos. Nabubuhay ka sa katugunan ng panalangin mo. Kaya nga, bakit mo ikakareklamo yung binigay sa'yo ng Diyos sa saklolo? Sabi mo, ituwid ka. Nung nangaral sa'yo, sa ita ng Panginoon, bakit mo minamasama? Eh, walang ibang magtuturo sa'yo, magsasalsala sa'yo, na magbibigay sa'yo ng katuwiran bilang nasa matuwid na pabuhay, Biblia. Amen? Isipin niyo mabuti. Kaya mag-ingat kayo sa inireklamo niyo, mga kapatid, sapagkat madalas nabubuhay tayo sa biyaya at tugon ng Diyos sa ating panalangin. Yung church na ito, yan ang sagot sa mga panalangin niyo matapos ng kaguluhan sa buhay. Tama? Nung nangaral, nagsisi. Bakit dito pa ako napunta? Ang daming bawal. Kaya nga, pinasukan mo yung ibang isimbahan pero hindi ka nakaramdam ng pagkalaya. Bakit? Sa tunay na presensya ng Diyos kalalaya. Bakit mamamasamain? Bakit mo ikakagalit? Hallelujah, come on. Bakit mo ikakasama? Bakit mo ikakasungit? Bakit mo ikakagalit? Yung magdadala sa'yo sa langit. Come on. Magpasalamat ka, hindi ka binigyan ng pare, hindi ka binigyan ng imam. Binigyan ka ng pastor. Sabi ng Jeremiah chapter 3, hallelujah, bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking puso. Nasangkakandili sa inyo. Nasangkakandili sa iyo. Sa iyo. Sa ating lahat. Hallelujah. Sabi ko, hindi ako basta-basta na maniniwala sa sinasabi lang, Pastor, we love you. Pastor, we support you. I want to say this in all humility and love. Hindi na ako bilib doon. Gawin mo. Kung mahal mo ang Diyos, sundin mo yung utos ng Diyos na aking ipinapangaral, na aking ipinapakilala, na may nakita kang ebidensya sa iyong kasama. Kung wala ka nakita ng ebidensya, huwag ka maniwala. Pero kung meron ka nakita, tanggapin mo, pagpasalamat mo. Nasa matuwid akong buhay, Lord. Nasa tuwid akong landas, Panginoon. And especially, hindi ka lumalakad sa malapad na pintuan. Sa makipot kang pintuan, lumalakad dahil doon ka pinapalakad. Tinuturo ka lang sa iyo yung pinto. Dito ka lumakad. Come on. Amen? Tinuturo lang namin mga pastor, dito ka lumakad kasi ito yung pintuan, sabi ng Panginoon makipot. Nagagalit ka ngayon. Ayaw mo magsimba. Nagtatampo ka ngayon sa pastor. Dahil masakit yung pangangaral. Makipot nga. Saan ka naman nakita makipot? Komportable. Saan ka naman nakita ng makipot pero walang bawal?
Meron talaga. Kasi nga, makipot. Mahihirapan ka, magsasakripisyo ka, pero nandun yung buhay. Pag namatay ka, hindi ito yung buhay. Pag namatay ka, doon yung buhay. Kaya ang kamatayan sa buhay ng isang Kristiyano, kung maiintindihan lang nila, hindi katapusan ng buhay. Simula ng totoong buhay. Simula ng totoong buhay ang kamatayan. Kaya sinabi ni Pablo, mabuhay si Kristo ang mamatay. Kaya sinabi niya sa kanyang sinulat sa mga taga-Korinto, ninanais kong makaalis na sa tabernakulong ito at sumadyos na. Kasi naiintindihan niya, yung buhay namin dito puno ng pighati, yung buhay namin dito puno ng bawal, yung buhay namin dito puno ng pagdurusa, puno ng pag-uusig. Pero pag namatay kami, doon yung totoo naming buhay, kasama si Kristo, kasama ang Diyos, kasama ang kanyang mga ikot tayo. Kaya kailangan magsisi, mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Kristo, hallelujah, at tanggapin ng Espiritu Santo. Kung hindi mababautismohan, kung hindi makakatanggap ng Espiritu Santo na sangkapanganakan muli, hindi papasok. Hindi papasok. Amen? Tinanggap mo yung bautismo. Tinanggap mo ang Espiritu Santo, nandito ka pa, wala ka pa sa langit. Sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas, hallelujah, siyang maliligtas. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Tingnan niyo mga yung daloy ng salita ng Diyos. Hindi nagkukulang, binibigyan pa mga kapatid ng kasapatan. Amen, amen. Everybody shout, praise the Lord. Thank you for this church. Amen. Salamat sa church. Salamat sa pastor. Glory to God. Salamat sa church. Salamat sa pastor. Salamat sa leader. Salamat sa elder. Dahil pinagpala yung buhay ko. Dahil may nagsaway sa akin. Nandiyan people, kung magsasaway kami sa inyo mga kapatid, hayon sa kalooban sa ng Panginoon. Makinig kayo. Even mga nanay, kahit mas matanda kayo sa akin, mga kapatid, pag sinaway kayo sa ng Diyos, makinig po kayo, ha? Huwag matigas ang ulo, mga kapatid. Amen? Ang tatandaan nyo ng kalabaw, ang titigas pa ng ulo minsan. Alam ng bawal, pupuntahan pa. Alam ng bawal, sasabihin pa. Alam ng bawal, lalakaran pa. Mga kapatid. Amen? Papasintabi sa ating mga bagong kasama. Yan po ang katwiran ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi tayo dapat maging bata, dapat tayo tumanda. Amen? Hindi tayo dapat manatiling bonsai, mga kapatid. Sabi nga, di ba, mga maslit ka mo ron. So dapat, mas abot nyo yung isip ko bilang pastor. Amen? Amen, ay? Amen? Dapat mas abot nyo yung isip ko bilang pastor kung nakakaintindihan talaga tayo at magkaka-level tayo ng pag-iisip bilang matatanda na. So kami, ng mga leader, katuwang kayo, dapat tayo ang tutulong sa mga mas nakababata. Huwag ka nang sumama sa bata. Amen? Paumanhin lang. Please lang. Pero sabi sa katabi mo, please lang. Huwag ka nang sumama sa mga bata. Hindi ka na bata. Ilang taon ka na like? 15 pero hindi ka na bata. May sabot ka na pag-iisip. Tama? Ilang taon ka na may? 20 pero hindi ka na bata. Mukha ka lang bata pero hindi ka na bata. Ha? Amen? Amen mga kapatid? Amen? Dapat yung matatanda, may sapat ng pag-iisip at diwa, maging katuwang natin sa mas bata. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Meron bang tinatanggal ang Panginoon? Meron bang pausap ang Panginoon? Come on! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Kung hinihingi mo lang sa church, pagpalain ka at palakasin ka, kulang. Dapat ipanalangin mo rin sa church, Lord, ituwid mo ako. Lord, baguhin mo ako. Lord, basagin mo yung puso ko. Yung hindi tamang diwa pananaw, basagin mo pa. Amen? Hallelujah. Alam ko, sang-ayon ka, na nung binasag ng Diyos yung puso mo, umiyak ka. Nakita mo yung sarili mo, ako'y parang basahan, marumi sa harapan ng Diyos. At kailangan ko ang kanyang habag at biyaya. Amen? Hallelujah.
Sabi po ng Biblia, na isang kilala mga kapatid na parabola ng ating Panginoong Yesus. Praise God. Sa Luke chapter 15, meron doong kwento ng alibughang anak na kinuha ng anak lahat ng kanyang mana, na kinuha ng anak lahat ng kanyang ari-arian at nagpakalustay, nagpakalayo-layo. Pero sabi ng Biblia mga kapatid, nung maalala niya na sa bahay ng kanyang ama ay masarap ang pagkain at maayos ang tuluyan ng kanyang mga alipin, sabi niya, ako'y babalik bilang alipin. Pero malayo pa lamang siya, nakita na siya ng kanyang tatay, hindi naka-cross arms, kundi naka-open. Handa siyang tanggapin. And ang sabi ng older brother, sabi ng panganay, sa alipin, ano meron? Kasi sabi ng Biblia, kung babasahin niya mga kapatid, nung winelcome ulit ang tatay, yung kanyang alibugang anak na bumalik, sila nagsikain. Amen? Sila ay nag-celebrate. Sila ay nagdiwang, sila ay nagsaya. Eh sabi ng panganay na anak, anong meron? Anong nangyayari? Sabi ng alipin, dumating po ang inyong anak, ang inyong kapatid. Kaya alam niyo mga kapatid, sa church, hallelujah. Kaya alam niyo mga kapatid, sa church natin ito mga kapatid, kaya tayo nagpupuri. Kaya ka sumasamba, nagtataas ng kamay, nagtataas ng tinig sa Panginoon. Bakit? Kasi may pagdiriwang. Ano yung pagdiriwang? Dahil ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay nakatanggap, bagamat nagkasala, ikaw ay inaring ganap ng Diyos. Bagamat ikaw ay nagkamali, nirescue ka ng Diyos. Nakita mo ang pag-ibig ng Diyos. Ikaw na lumayo sa biyaya, ikaw na lumayo sa saway, ikaw na lumayo sa pag-ibig, nalayo, nawalay, pero hinanap ka muli ng Diyos. Ibinalik yung damit ng katwiran at yung singsing na papaaring mo. Kaya may celebration at dapat sa bahay ng Diyos, may celebration. Come on. Lahat at tumanggap sa biyaya ng ating Panginoon, mag-celebrate mga kapatid. Purihin ang Diyos. Lahat ang pinatawan, lahat ang pinalaya, purihin ang Diyos. Come on. Lahat ang tinubos ay magdiwang. Hindi pa sinabi pumalakpak ka lang. Purihin mo ang Diyos. Magdiwang ka. Come on. Di ba kapag ikaw ay tinubos ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at inalalay sa pagsisisi, hindi madaling ihakbang ang paa at kamay o itaas na bilang papuri sa Diyos. Kaya sa church na ito, walang script, walang tinuruan. Okay, pagsimba mo, taas mo kamay mo, palakpak ka sa Panginoon, sindan mo yung sinasabi sa leader. Walang script, kasi hindi dapat yan nilalagyan ng script. Automatic yan sa buhay mo. Once nakilala mo ang Panginoon, naramdaman mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya, tatalon ka sa tuwa, magtataas ka ng kamay, magsasabi kang ako'y pinalaya, ako'y kinalugdan ng Diyos. Sa Kalbaryo, tinubos ako. Sa iyong dugo, nilinis mo ako. Amen. Merong celebration. Hallelujah. Kapag ikaw ay na-restore ng Panginoon. Kaya next Sunday at every Sunday, mga kapatid, huwag yung titiparin ang inyong sarili sa pagpupuri sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Ngayon, nandito ka na ulit, magpuri ka, magsaya ka, dahil ibinalik ka muli ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kabutihan. Amen? 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 Hallelujah! Dahil ibinalik ka ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Romans chapter 2, verse 1 to 5. Dahil dito wala kang madadahilan o tao, sino ka man humahatol. Sapagkat sa iyong paghatol sa iba, iyong sariling ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo ba ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Kaya pag-isipan mabuti bago tayo humatol, mga pwede hindi natin ginagawa yung ating kinahatulan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, tinatanggal mo yung puwing sa mata ng katabi mo, troso yun na sa'yo. Amen? Bago tanggalin yung puwing, sigurado yung walang troso dyan sa yung piling. O ano na lang maisip mo? Hallelujah.
Praise God. Kaya nga mag-ingat mga kapatid. Hallelujah. Pero sabi ko nga kanina, hindi porket sinasaway ka, hinahatulan ka na. Babala yun. Iba ang paghatol sa babala. Ang paghatol sa Diyos lang yan. Hindi yan sa tao. Kaya pag sinaway ka, wag mo kagad sabihin, hinuhusgahan nila ako. Hindi. Tinatama ka lang. Ini-inform ka lang kasi nakalimutan mo. Pag alam mo na ba, hindi ka, kung alam na ba ng katabi mo, hindi mo na ba sasabihin? Hindi na, alam niya na eh. Amen? Hallelujah. Verse 5. Datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Church, kinahabagan lang tayo ng Panginoon. Minahal lang tayo ng Diyos. Ang kanyang kabutihan ang nagdala sa atin sa pagsisisi. Kaya ang sabi sa 4, hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Di ba kapag naramdaman mong mahal ka ng Diyos, naiiyak ka, at nauuwi ka sa pagdidesisyon, ikaw ay magsisi sa kasalanan. Nagigilt ka ngayon. Nakukonsensya ka ngayon. Dahil alam mong mabait at mabuti ang Diyos, pero pinapatawad ka. Alam mo mabait at mabuti ang Diyos, pero binigyan ka ng pagkakataon. Alam mo nagkasala ka, alam mo nagkamali ka, at binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kaya tunay na ang kanyang kabutihan ang nagdadala sa atin sa pagsisisi. Pero huwag nating abusuin ang biyaya ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, isang araw sa kanyang paghukom, tatayo siya bilang hukom. Hindi na bilang anak ng Diyos na mapagpatawad at pagbigay ng biyaya. Ano man yung hatol, ihatol. Ano man yung ginawa, hatulan. Wala lang ariglo-ariglo yun, mga kapatid. Kaya po, church, young people, mga nanay tatay, tingin po, hindi tayo nagbibiro dito. Seryosong bagay ito. Kung mawawalan tayo ng pera at ari-arian sa buhay, yun lang talaga ang mangyayari. Hindi ganun ka-effort ang paglilingkod sa Panginoon eh. Totoo lang. Pero dahil lang natin may kapahamakan naghihintay sa atin sa hindi natin pagsisisi sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng lalim sa paglilingkod. Nagkakaroon tayo ng seryosong paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. His kindness led us to repentance. Sagana ang pag-ibig ng Diyos. Marami kasi nagko-question, Pastor, mahal pa ba ako ng Diyos? Mahal ka ng Diyos. Kasi kung di ka mahal ng Diyos, pinuksa ka na ng Panginoon. Pero hindi ganun ang Diyos. Every time may nagawa kang mali, pupuksain ka. Hindi. Kaya nga siya may binigay ng Holy Spirit para tulungan ka. And Holy Spirit ay siya mismo bilang Diyos na gumagawa at kumikilos sa iyo. Hindi yun ibang persona. Siya mismo yun, yung Diyos na yun. Kaya kapag gumagawa ka ng mali, ang sinasaktan mo, ang Diyos din. Kaya nga napipighati siya. Nalulungkot siya. Kaya nga sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong palungkutin. Huwag niyong tanggalan ng saya. Huwag niyong tanggalan ng galak. Kasi pagka nagkaroon ng hindi pagsisisi sa buhay ng Kristiyano, aalis yan. Ibang espiritu ang tutuloy dyan. Pero kung nagigilt ka, nakukonsensya ka, kumikilos ang Espiritu Santo para dalhin ka sa pagsisisi. Sino ito yung may nagawang kasalanan sa kanyang mga magulang, pero pinagtimplahan pa ng kape, pinagluto pa? At ang ending, naiyak ka ngayon, grabe, mahal pa rin nila ako. At nung humingi ka ng baon, binigyan ka ng baon. Kasi bilang magulang, yes, dinisiplina ka. Pero gusto pa rin ipaunawa sa iyo, mahal kita. Mahal ka sa akin. At yung kabutihan yon na ginawa sa iyo, yun yung magbibigay ng krus sa puso para hindi ka nagawa ng kalokohan. Amen? Amen? Amen, ay? Huwag kang iyak ha? Hallelujah. Amen? Yung kabutihan na yun. Kasi gusto ituro ng mga magulang, mga anak. Oo, nagagalit kami sa iyo. Pero mahal ka namin. Hindi kita matiis.
Pag kailangan mo ng baon, patalak agad. Pero huwag niyo mga abusuhin. Isipin niyo rin yung kapakanan nila. Ganon din sa Diyos. Isipin mo rin yung kapakanan ng Diyos. Sa totoo lang, kapag tayo nagkakasala, hindi naman ang Diyos na nahihirapan, tayo. Lalo kung hindi mo ginagawa, hindi mo binibitawan, paulit-ulit. Ikaw ang nahihirapan. Tingnan mo, ikaw yung nahihiya. Akala mo hindi ka nakakarapat-dapat, pero ang totoo, karapat-dapat ka pa. Akala mo ngayon tuloy, hindi ka na ngayon kalugod-lugod, pero ang totoo, kalugod-lugod ka. Pinangungunahan ka lang ng iyong ginawa. Pinangungunahan ka lang ng iyong emosyon. Pinangungunahan ka lang ng iyong konsensya, pero ang totoo, hindi yun. Amen? Amen, mga kapatid? Kaya nga, huwag ka maniniwala sa damdamin mo, huwag ka maniniwala sa isip mo. Maniwala ka sa sinabi sa'yo ng Panginoon. Ano yung sabi niya sa babaeng nahuli sa akto ng pangalo niya? Pinapatawad kita at maging ako man, hindi kita hahatulan. Ngunit humayo ka na. Come on. Anong katanong? At huwag ka nang magkakasalang muli. Tinanggap siya? Yes. Pinatawad siya? Yes. Binigyan siya ng pagkakataon hindi para gumawa ng kalokohan, kundi gumawa ng mabuting bagay sa Panginoon. Para lumakad ka sa katwiran. God led us to repentance, mga kapatid. Kaya huwag niyo mamasamain ang mga pagtuturo. Inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi. Paano mo malalaman kung di mo maririnig? Paano mo malalaman kung walang magsasabi sa iyo? Yakapin niyo yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan sa inyo. Yakapin niyo ang church na ito nagbabahagi ng katotohanan sa inyo, mga kapatid. Hindi niyo masasabi yung mga tao na sa labas. Hindi niyo masabi pinagpapala yan, yes. Maganda yung buhay nila, yes. Pero ano kaya sila sa harapan ng Diyos? Kaya nga, pag-aakay sa atin ng Diyos, mga kapatid, sa paglilingkod na ito ay gayon gano'n na lang. May kabanalan. Kasi hindi po pwedeng mamuhay tayo sa mali. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa masama. Hindi sukatan ng totoong buhay at pinagpala lang. Hindi sukatan ng totoong buhay, mga kapatid. Hindi sukatan ng totoong kaligtasan, mga kapatid, yung maayos yung buhay. Hindi po. Kung ano ka sa harapan ng Diyos, bilang sukatan ng totoong kaligtasan. At doon babase ang Diyos na yung katapusan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya kapag nakaranas tayo ng heartbreak bilang Kristiyano, nakakaroon tayo ng godly sorrow. Yung pagdadalamhating galing sa Diyos, gaya ng sabi ng 2 Corinthians chapter 7, verse 8 to 10. Yung pagdadalamhating galing sa Diyos, nagmumula sa Diyos, mga kapatid, hindi ito kagaya ng pagdadalamhating ginagawa at kagaya ng mundo. Yung pagdadalamhating ginagawa at galing sa mundo, mga kapatid, actually, nilulugmok ka niyan. Pinapaawa niya ng sarili mo. Tingnan mo nga sarili mo, napakadiri mo, napakadumi mo. Yan ang worldly sorrow. Yan ang pagdadalamhati. Iniwan na ako ng lahat. Worldly sorrow yan. Pero yung godly sorrow, it will lead you into repentance. Anak, magbago ka. Anak, sundin mo yung kalooban ko. I-restore kita. I-bless kita. Tatanggap ka ng gantimpala. Tatanggap ka ng biyaya. Kaya salamat sa Diyos sa biblical conviction. Salamat sa Diyos sa Biblia. Salamat sa Diyos sa pagtuturo, mga kapatid. Amen? Mahal ba natin ang church? Lima lang? Mahal ba natin ang church? Gaano mo kamahal ang church? Yung alam mo nagkakwento sa akin na hindi ka nakadalo ng gawain, nagagalit ka na sa kanya eh. Amen? Nagtatampo ka na sa kapatiran. Sabi mo, mahal mo. Bakit ayaw mong tanggapin? At huwag ka mag-alala. Hindi naman sinabi kay chairman eh. Magalit ako sinabi kay chairman. Magalit ako sinabi kay kapitan. Okay lang, normal lang. Sabihin sa akin, bilang ako'y pastor, dapat ko malaman. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon nandito ako. Kailangan talaga may mata tayo. May overseer. Amen? Kaya kung sinabi sa'yo, nireport sa'yo, pastor, ito yung kalagayan ng aming midweek service, merong hindi nakakadalo, huwag ka magalit. God will lead you to repentance. Nililid ka ng Diyos, inaakay ka ng Panginoon, anak, baguhin mo. Anak, magsisi ka. Amen? Huwag kayo magalit sa mga tao na nagsusumbong sa atin. Dalawa lang yan eh. Bakit ka nagagalit? Ayaw mong ituwid ka.
O ayaw mong umalis dyan? Kasi bilang tao, gusto mong i-justify, wala namang mali. Hindi, pag-isipan mo mabuti, may mali. Kailangan mo lang pag-aralan. Kailangan mo lang tignan. Amen? Kaya tingnan nyo, may mga kabataan tayo at may mga kasama tayo hindi nagsisimba. Hindi nila matanggap sa sarili nilang wala silang mali. Hindi nila makilala sa sarili nilang wala silang pagkukulang. Pero ang balik sa church, ang blame sa leader. No. Nandito kami bilang kasangkapan ng Diyos para mamagitan. I-clear natin. Nandito kami para mamagitan. Hindi kami kalaban. Huwag mo ituloy na kaaway, yung dapat mong kaagapay. Amen? Huwag nyo ituloy na kaaway, yung dapat yung kaagapay. Yung binigay sa inyong kaagapay, yung binigay sa inyong katuwang. Huwag nyo ituloy na kaaway o kalaban. Dahil sa huli, tayo-tayo rin ang kakampi, mga kapatid. At isa lang ang kaaway natin, si Satanas. Ang Diablo. Amen? Praise God. But since nandito ka sa paglilingkod na ito, mga kapatid, pangatawanan mo na, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, patuloy kang ililid ng Diyos sa pagsisisi. Ililid ka ng Panginoon sa pagtuturo. Ililid ka ng Panginoon sa tuloy na paglilingkod. Amen? Palapatin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mag-cellphone ko. Inan ko yung cellphone ko na isa. Praise God. Meron lang akong gusto iparinig sa inyo, mga kapatid, before tayo mag-close. Ito may cellphone ko. Nawala. Yun. Ano yung dalawa yun eh. Isang Android tsaka isang iPhone. Ito. Praise God. Like, paki-open ako ng Bluetooth like. Praise God. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Magtatapos na po tayo. Hallelujah. Kayo mag-alala mga kapatid. Saglit lang ito. Inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi. Kasi mahirap kung sa huli tayo magsisisi. Hallelujah. Mahirap naman kung sasabihin mo, wala, Pastor, Lord, wala kasi nagturo sa amin, may nagturo. May nagsaway, may nagsabi sa'yo. At ang totoo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka lang talaga nakinig. Mahirap yung kung sa huli mo pagsisisihan, mga kapatid. Amen. Taas po ang kamay ng mga naniniwalang si Kristo ay muling babalik. Naniniwala ba kayong lubusan na si Kristo ay babalik? Taas po ang kamay. Hindi gumagaya lang, kundi buo sa kanyang puso. Narinig ko, nalaman ko, si Kristo ay muling babalik. Kaya lang, church, yung imbitasyon ni Peter sa atin, hindi siya mapagpabaya sa kanyang pangako. Ibig sabihin, alam niya, babalik siya. Akala lang ng iba, hindi siya babalik, pero babalik siya. Ang sabi ng iba, mapagpahinuhod lang siya. Na hindi niya lahat gusto ay mapahamak. Kundi ang magsisi. Kaya sabi ng Biblia, na nakamalian sa turo ng iba, ni makakanig lang daw ng trompeta ay yung tinawag ng Diyos. Kristiyano lang. Hindi po. Sa pagtunog ng trompeta, tandaan niyo po, lahat makakarinig. At sa pagtunog ng trompeta, sabi ng unang Thessalonica chapter 4, si Kristo Jesus mismo ang bababa mula sa langit, na may tinig ng isang arkanghel. Natin malaman mo sa ngayon kung anong klaseng tinig na yun. Maybe kagaya na sinabi ni John the Baptist, repent, or pwedeng sabihin ng anghel, mga kapatid, na naparito na ang Diyos, or dumating na at darating na ang Diyos. Sabi pa ng Biblia, mga kapatid, sa pagtunog ng trumpeta, sa isang kisang mata, kukunin niya ang kanyang mga anak.
Amen. Bukan.